Amen. Sister Isay, salamat po sa song. I really feel the power of the song in my heart. Para po sa ating lahat this morning, I'd like to invite you to open your Bible to the book of Proverbs chapter 4. The book of Proverbs chapter 4, beginning with verse 23 to 27. The title of this message is Guard Your Heart. I'll be reading from the book of Proverbs 4:23 to 27 from the NIV version. Please follow me as I read the word of the Lord. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the path for your feet, and be steadfast in your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa iyong mga salita. As always, Panginoon, ang salita mo, ang pagkain ng aming kaluluwa, ang kalakasan ng aming mga puso. Ang mga salita mo, Panginoon, ang aming pong liwanag, ang aming inspirasyon. Please, God, open our hearts to your words. Open our minds to your word. Draw us closer to you. And we ask that you remove all obstacles this morning, that we may receive the bountiful blessings of your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon ko lang po narinig yung sharing ni Brother Boy that he's been battling this sickness for 7 years. 7 years. Try to imagine, mga kapatid, if you're battling lung cancer, prostate cancer, liver cancer. What does it do to your heart? That's the question. What does it do to your heart? Kaya po napakahalaga ito pong mga salitang ito ng Book of Proverbs. Ang sabi po dyan ay, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Above all else, guard your heart. Hindi ko po alam kung saan humuhugot ng lakas si Brother Boy, pero that's not easy. That's not easy. I wish I can tell you that I am that strong, pero ako po in my heart, I have many battles. Recently po, ako po ay feeling a lot of anxiety, a lot of discouragement in my heart, a lot of uncertainty in my heart, because I am battling high blood sugar. Sabi ng wife ko, Daddy, mukhang kailangan mo nang maggamot kasi my blood sugar is high. And it made me feel very discouraged, Brother Boy. I feel very down, na parang nawalan ako ng sigla, na parang nawalan ako ng motivation. And then come to think of it, that's just battling blood sugar, and you're battling cancer. Minsan, kung ano-ano na lang nararamdaman mo, ano kaya ito? Baka cancer to ah. Kung ano-ano naiisip mo. Kung ano naisip mo. Kaya po mga kapatid, napakahalaga yung ating mga puso. Jesus said, let not your hearts be troubled. If you allow trouble to come to your heart, then it discourages you. Nadi-discourage ka, nawawalan ka ng sigla, nawawalan ka ng focus, nawawalan ka ng motivation. You cannot let
discouragement into your heart. In fact, I did a little research about the heart. In the Bible, marami pong binanggit about the heart. Sabi po, people know things in their heart. In the words of the Bible, we pray in our heart. We meditate in our heart. We hide God's words in our heart. We devise plans in our hearts. We keep words within our hearts. We think in our hearts. We doubt in our hearts. We ponder in our hearts. We believe in our hearts. We sing in our hearts. Everything is happening in our hearts. Kaya po sabi dyan, above all else, guard your heart. In fact, if you also look at the words of the Bible, ito po, tinignan ko lang po ito sa mga concordance. So these are words in the Bible. So the Bible talks about the glad heart, loving heart, fearful heart, courageous heart, repentant heart, anxious heart, angry heart, revived heart, anguished heart, delighted heart, grieving heart, humble heart, excited heart, troubled heart, hardened heart. Sabi nga po ng book of Hebrews, today when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. So mga kapatid, napakahalaga po ang ating mga puso. Babantayan daw natin ang ating mga puso. Iingatan natin ang ating mga puso. Why? Because everything, above all else, guard your heart, for everything you do flows from your heart. I like the life verse ni Precious sa Psalm. God is the strength of my heart. Yun po ang kanyang verse doon eh. God is the strength of my heart. So kung hindi na kaya ng puso mo, God is the strength of your heart. You just cry out to God. Cry for help. God, I can't do this anymore. Meron ba kayong ganun mga prayers? God, I can't do this anymore. And you don't know what else to do. And you're discouraged. Hopefully po, ma'am, si Eliza ay gagraduate sa June. Praise the Lord, hopefully. But it was not an easy journey for her. It was not an easy journey for my wife and myself. It's as she struggles, we struggle with her. But God is the strength of our hearts. Last week po ay nagpunta siya ng Hong Kong at nag-present siya ng paper sa Paul University in Hong Kong. And I was very thankful to God kasi parang ano siya, inspired. Na I said, God, thank you that you helped my daughter. Kasi po, if you just rely on your ability to deal with all of the stress, with all of the struggles, sometimes parang wala ka ng energy in your heart. But God is the strength of your heart. My son Liam, nag-quit po siya this year, mami. Nag-quit siya this year. For, I don't know why. Sabi ko sa mami, sa wife ko, palagi ko si Liam, mami, may pagka-special somewhere. And that caused me to be, what? To struggle in my heart and my soul. Na para ako nababurn out, apektado na yung trabaho ko sa Cavite, apektado na yung my relationships, But
then I reach out to God. God is the strength of my heart. So Liam told me, Daddy, kailan ba ako babalik ng Cavite? Papasok na ako. Wow, praise the Lord, papasok na. Si Zoe naman po si Zoe, praise the Lord. Nagsisikap naman yung bata, kahit mag-isa lang siya sa Cavite. So mga kapatid, I don't know what you're dealing with. I don't know kung kasilala ng kay Brother Boy na talaga namang cancer o discouragement in my heart. I don't know what you're dealing with. The Bible is very clear. Above all else, more than anything, hindi po yung ating pong career, hindi po yung ating negosyo, hindi po yung ating trabaho, your heart. Kasi pag bumigay ang puso mo, bibigay lahat. Minsan ayaw mo na. Meron ganong kanta eh. Yung bang pagod na, yung ano bang kanta yung Sister Jojo na pagod na ang puso, na ang sabi, wala na akong maramdaman, wala na akong ibubuga, pagod na. Ayaw na niya, ayaw na, give up na, pagod na. So hindi po natin pwedeng hayaan na mapagod ang ating mga puso, na mag-quit ang ating mga puso, na mag-alala ang ating mga puso. Jesus said, let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in God. So mga kapatid, ano po ang antidote sa napapagod na puso? Ano ang antidote sa gusto nang mag-give up na puso? Ano ang antidote sa mga pusong sugatan na hindi na maka-move on, you know? They cannot take another step. Jesus said, believe in God, believe also in me. Paano po nating maiingatan ang ating mga puso? We need that. I need that. We all need that. Ano ang dapat nating gawin para hindi bumigay ang ating mga puso? Napakaganda po ng aming lesson sa Sunday School this morning about memory verse. Natutuwa po ako kay Sister Baby. Talaga naman, Sister Baby, sa edad niyang yan. And ang galing nagme-memorize ng Bible. Mapapahiya ang mga Sunday School ng young people. If I hid God's Word in my heart. So mga kapatid, paano natin mababantayan ang ating mga puso? Magtago daw tayo ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Memorize the Word of God. Feed on the Word of God. Strengthen your heart with the Word of God. That's the only way, mga kapatid, na mababantayan natin ang ating mga puso sa pamamagitan po ng pagpupuno ng Word of God sa ating mga puso. Mahalaga po yun, yung pong pagme-memorize ng Bible, pagbabasa ng Bible, pagme-meditate ng Bible, sapagkat pwede pong maagaw ng kaaway ang ating mga puso. In fact, kanina po ang memory verse natin, John 14:21. Oh, yan. Sino daw po ang tunay na nagmamahal kay Jesus? Sino ang tunay na ang puso nila ay na kay Jesus? Let me tell you who. Yung mga tao na sumusunod sa kanyang mga salita. Who is it that loves Jesus? He that listens and obeys the words of Jesus. And if the word of Jesus is in your heart, ladies and gentlemen, your heart is strong. Yan. Whoever has my commands and obeys them, it is he, the one who loves me. And he who loves me is loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Beautiful, beautiful memory verse. Kaya nga mga kapatid, paano nating mababantayan ang ating mga puso? Tagalog po. Puso mo'y buong sikap mong ingatan. San mo po ba ine-expose ang puso mo? Paano daw po bang malalaman, mga kapatid, yung laman ng puso mo?
let me tell you this. What you love, you spend most of your time with. Ulitin ko po, what you love, you spend most of your time with. So kung kayo po ay laging nag-games, that's what you love. Di po ba, ma'am? Lagi ka na lang nagagaganon. That's what you love. Nauubos ang oras mo kagaganon. O kung ikay laging nanonood ng Netflix, naku, minsan po may marathon na tinatawag. Marathon po ba ng hanggang madaling araw, nauubos yung... Sino po sa inyo may Netflix? Sino po sa inyo ang nakaka-16 na episode sa isang gabi? Ng mga Korean novela. Oh, let me tell you this. That's what you love. Iba naman po sa atin, what you love is really puro gala. Oh, gimmick, gala, kain. Yan ang what you love. What about the Word of God? How much you love the Word of God? Eh, sometimes ako po medyo parang nabibigla lang na may mga Christian na walang Bible. I cannot understand that, Chairman. If you ask me, to be honest with you, I probably have more than 30 Bibles. Mahilig po ako magkolekta ng Bibles eh. Big Bibles like this. I have more than 30 of this Bibles, different kinds. And I love Bibles. I collect them. There is nothing more important to me than the Bible because the Bible is the Word of God. And I have them in my phone too. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have 9 translations of the Bible in my phone. That tells you how much I love the Bible, the Word of God. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The Bible, the Word of God. What about you? How many of you ang nakabasa ng Bible from cover to cover? How many of you natapos nyo na kahit buong New Testament? Meron nga po akong kakwentuhan. Matagal na po siya sa church, siguro mga 10 years. Ang tanong ko sa kanya, ilang books na ng Bible ang nabasa mo? Sabi niya, wala pa, pastor. Hindi po man lang nabasa yung buong Book of John? Hindi pa, pastor. Eh, ano lang ginagawa mo? Minsan, pastor, babasa ako dito, minsan babasa ako doon, walang natapos basahin. How can you prove to us, to the Lord, that you love His Word, hindi mo naman binabasa? Si Eliza, when she was young, mahilig po siya magbasa eh. Nabasa niya siguro yung lahat ng mga Wimpy Kids. Alam niyo ba yun, yung mga Wimpy Kids na mga books? May collection siya noon, Wimpy Kids. Nabasa niya lahat. Meron po akong kilala, yung mga novel ng Harry Potter. Harry Potter, lahat ng Harry Potter, nabasa niya lahat. In fact, may nagbigay sa wife ko na isang Harry Potter, ganyang kakapal. Harry Potter, ang kapal pala noon. And the Sorcerer's Stone, ata ang pangmagat niya. Binigay sa kanya. Nung makita ko, kinuha ko na sa kanya. Sabi ko, akin na yan. Sabi niya, bakit? Babasahin ko yan. Sabi ko sa kanya, wala kang karapatang magbasa niyan kung hindi ka magbabasa ng Bible. Babasahin mo Harry Potter, hindi ka magbabasa ng Bible? So I bought my wife 2 Bibles. And I took the Harry Potter away. I-donate ko doon sa library namin sa school. Nandun na yung kanyang Harry Potter. Because how do you have time for Harry Potter and you have no time for the Word of God? What can Harry Potter give to you that you cannot get from the Word of God? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kapag ang ginagawa mo, puro ka basa ng secular, ang puso mo nagiging secular. Kapag ang binabasa mo, ang ginagawa mo, puro material, lahat ng puso mo nagiging materialistic. Kapag ang ginagawa mo, mga kapatid, ay puro mga kalayawan, ang puso mo nagiging puro kalayawan. It's all coming from the heart. Kaya po mga kapatid, bantayan nyo ang inyong mga puso. Keep mouth free from perversity.
Ang sabi po ng Bible, basahin ko po sa Luke chapter 4. Again, ito po ay Luke chapter 6, verse 45. Pakilagay mo nga siya, Joyce. Nakakabit po ito sa puso. Ang mabuting tao, mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso, yan. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya po yung mga batang walang ginawa kundi magmura, magmura, magmura. Yun po ang laman ng puso nila nag-overflow lang. Grabe magmura ang mga bata ngayon. Kahit po sa internet, kahit po sa mga social media, kahit po sa mga puro mura ng mga kabataan. Grabe mga kikilabutan ka. Out of the fullness of the heart, the mouth speaks. So garbage in, garbage out. Ang nagpapasama sa tao, hindi raw yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Sapagkat yung lumalabas ay nanggagaling sa puso. Ang masamang bunga ay galing sa masamang puno. Ang mabuting bunga ay galing sa mabuting puno. Galing sa mabuting puso. So mabuti ba ang ating mga puso? Yun po ang tanong ni Jesus. Kaya po ang sabi dyan, kung babalikan ko po, yung atin pong pinag-aaralan, ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagkat mula dito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Verse 24, ang madayang bibig ay iyong alisin. Alisin mo daw yung kadayaan sa bibig. Ilayo mo ang iyong mga labi sa mga suwail. Yan. So mga kapatid, yung nanggagaling sa bibig, nanggagaling yan sa puso. Kaya iwaksin natin yung mga hindi magandang nasa bibig sa pamamagitan ng pag-iingat ng inyong puso. Verse 25, let your eyes look straight ahead. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. That's what you do. Your eyes is always ahead. You fix your gaze directly before you. Nalulungkot po ako, minsan may mga bata nawawala sa gawain ng Panginoon. In fact, Chairman, ako po naghahanap ng mga pictures. Binalikan ko lahat ng mga pictures natin sa GNCF. Subukan niyo pong tingnan, yung atin pong Facebook GNCF. Tingnan niyo po yun. Napakaganda ng mga pictures. Yung po mga nakita kong pictures, yung pang noon pa na pictures natin. Buhay pa yung mami ni Tina. Tapos, even before that, ang dami ko pong mga mukha na nami-miss. Maliit pa nun si Agi, maliit pa nun si Joseph. Ang dami po nating kabataan na nawala. Naglaro, I don't know, saan napunta. And you know what? You know what I think? I think, mga kapatid, they lost their heart for Jesus. That's what they lost. Kahapon po, nagkasal ako sa Antipolo. Meron akong kausap na isang kabataan. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na, hindi na ako nakaka-church. Kasi I was so busy. I don't have time to go to church. Can you imagine that? So busy, they have no time to go to church anymore. I don't know how do you justify that. Na sobra kang busy saan? Sobra kang busy sa trabaho, hindi ka maka-church? Sobra kang busy sa negosyo, hindi ka maka-church? Sobra kang busy sa pag-aaral, hindi ka maka-church? Sobra kang busy sa relasyon, hindi ka maka-church? Ano po sabi ni Kristo? Ano mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Oh, you listen to me. Ano mapapakinabang nyo, mapahamak ang inyong kaluluwa? Wala kayong time mag-church. Kaya po ang sabi dyan, let your eyes look straight. Fix your eyes directly before you. Fix your eyes upon Jesus. Verse 26, give careful thoughts
to the paths for your feet. Isipin mo mabuti yung nilalakaran mo, verse 26. Ang landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin. Hindi po lahat ng ating nilalakaran maglalapit sa atin sa Diyos. May mga nilalakaran tayo na ilalayo tayo sa Diyos. May mga ginagawa tayo na ilalayo tayo sa Diyos. Makakalimot tayo sa Diyos. Tatalikod tayo sa Diyos. Bantayan ninyo yung inyong mga nilalakaran. Pag hindi po, minsan hindi mo napapansin, pero napapalayo ka na sa Diyos. Nanlalamig ka na sa Diyos. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo kung nanlalamig o nag-iinit. Dito po sa ating church, lahat tayo nanlalamig kasi maginaw. Pero marami po sa atin, minsan maramdaman mo na parang wala nang sigla, walang motivation, wala kang mapiga, wala kang makita. It's because napabayaan nila ang kanilang mga puso. Verse 26, ang landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Magiging tiyak. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapariwara. Magiging tiyak. Ang landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Di po ba? Yan paalala sa atin. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Bagkus what? Ilayo mo ang iyong mga paa sa kasamaan. Salamat po at ito pong buwan ng Abril ay nagpapatuloy tayo sa aklat ng Proverbs at marami pa po tayong pwedeng matutunan sa Book of Proverbs. Except lang sa Holy Week, we will switch a little bit sa mga story about Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong paalala tungkol sa aming mga puso na for many times, Panginoon, ay nane-neglect namin. Nawawalan kami ng focus. Nawawalan kami, Panginoon, ng priority. Hindi namin nagiging priority ang bantayan ang aming mga puso. This morning, Panginoon, salamat po sa iyong paalala kung ano ang mahalaga sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And that is the Word of God. Even today, Panginoon, before we do the communion, dalangin po namin, Panginoon, na ipaalala mo sa amin ang kalagayan ng aming mga puso. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, tuwing kakain kami ng tinapay, iinom kami ng katas ng ubas, gawin namin bilang pag-alaala sa iyo. Ang mga salita mo, Panginoon, ang nagpapaalala sa amin ng lahat ng iyong ginawa, lahat ng iyong sinabi, lahat ng iyong sakripisyo para sa amin. Huwag nawa naming ipagwalang bahala ang iyong mga salita. Huwag nawa naming, Panginoong, maliitin ang role ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pagkakamali. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming panghihina o panlalamig o pagkalimot. At tulong mo po, Panginoon, ngayong umaga as we celebrate the Lord's Supper to bring us back to you, to bring our hearts back to you, to bring our soul back into the Word of God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.